Kapag sinabing Africa, naisip agad natin na mahirap, tigang, disyerto, at parang nanunuot namang inasal ang mga noo ng mga tao sa sobrang init. Pero may bansa pala sa Africa na nagninyeve. Oo, hindi to AI. Legit na snow. Africa pero parang Alaska ang vibes. Ito ang pinakamataas na bansa sa buong mundo at pangalawa sa pinakamaraming HIV cases sa buong planeta. Ito ang bansang Lesotho. Hanep ang tanawin, mabundok, may snow, parang postcard. Pero sa likod ng postcard na yan, may mga post-trauma story. Pa-subscribe naman dyan. Nasa Southern Africa ang Lesotho. Isang bansa siya na dinididma ng geography. Kasi nakakulong siya sa loob ng South Africa. May humigit kumulang 2.4 million ang populasyon ngayon. Marami sa kanila nasa Western Lowlands kasi doon medyo breathable pa ang hangin. Yung iba naman, nagpapaka-Mountain Dew sa mga barangay na nasa ulap ang level. Ang opisyal na lingwahe, Sesotho. Kasama rin siya sa 11 official languages ng South Africa. Ang relihiyon, Christianity ang bida. Halo-halo, may Catholic, Protestant, at yung mga independent na simbahan na may sariling style. Ang pera nila, Loti. Ang ethnic group, halos lahat Basotho. Mga 99%. Yung natitirang 1% naman, mix ng European, Asian at Xhosa communities. Sa politika, constitutional monarchy. Prime Minister ang bossing. Siya napapatakbo ng gobyerno. Ang hari nila, pang seremonyal lang. Parang mascot. Nandoon pero hindi pwedeng magdesisyon. More on pa-cute presence vibes. Maseru ang capital city. Dati lang siyang maliit na police post noong 1869, courtesy of British. Pero ayun, tumagal. Naging capital pa noong 1966 nang mag-independence ang Lesotho. Ngayon may 490,000 tao at kung tutusin, border town siya na may halong chill at tradisyon. Pag naglalakad ka sa Maseru, makikita mo ang combo ng kotse at Basotho horsemen. Ganun ka-tradisyonal at modern mix ang vibes dito. At kahit maliit ang bansa, solid ang tanawin. Parang pang National Geographic na naka-HD. Dahil sa sobrang taas ang lamig dito, hindi basta-basta. Pag winter sa Southern Hemisphere, bandang June to August, yung moisture sa Maloti Mountains nagiging yelo. At bumabagsak ang snow. Lesotho ang tanging bansa sa buong mundo na ang pinakamababang lugar ay nasa 1,400 meters above sea level. Yung iba hanggang bundok lang ang mataas. Sila buong bansa. Yung Nepal may Everest, pero yung lowest part nila nasa around 60 meters lang. Ang Bhutan naman mataas din pero may lowlands pa rin. Sa Bolivia naman high altitude country pero may mababang Amazon Basin. Kaya sila ang tunay na the kingdom in the sky. At dito mo rin makikita ang Afreski, isa sa 2 ski resort sa buong Southern Africa. Kaya yung taga South Africa na gustong maranasan ng Baguio on steroids, dito ang bagsak ng tropa. Pero syempre, may kapalit. Ang pagiging mataas na bansa, hirap puntahan, hirap galawan. May sikat nga na kalsada dito na sobrang tarik. Paliko-liko na tanging 4x4 na sasakyan lang ang pinapadaan. Pero ang tunay na hari ng kalsada dito ay ang Basotho Pony, kabayo. At para mas makilala natin ang Lesotho, balik tayo sa history. Noong early 1800s, nakagera sa Southern Africa habang nagkakagulo, dumating ang OG leader na si Moshesh. Pinag-isa niya ang mga tao niya, pati mga refugees mula ibang clans, at dinala niya sa Taba Boshu, isang natural fortress na parang base ng Avengers na halos imposibleng mapasok. Dito niya binuo ang Basotho identity. At nang umatake ang mga Boers, nagpadala siya ng mensahe kay Queen Victoria na protektahan sila. Kaya yun, naging British protected state sila. Siyempre, may kapalit. Nabawasan naman sila ng fertile lands. Pero dahil dito, hindi sila nabura sa mapa. At yun ang nagligtas sa bansa nila. Dahil sa legacy na yan,
Naging independent ang Lesotho noong October 4, 1966. Ngayon, ang story ng past nila, siya ring foundation ng economy nila ngayon. Dahil nawala ang best lands nila noon, ngayon umaasa ang bansa sa tubig na nanggagaling sa bundok. Ito yung bansa pero isa sa pinamalaking water reservoir sa Southern Africa. Yung snow tuwing winter, pagsapit ng spring natutunaw at nagiging premium mineral water. Dito rin nagmula ang Orange River na umaabot ng higit 2,000 km hanggang Atlantic. Sa west naman andyan ang Caledon River. Nagpapabuhay ng villages at farms. At sa gitna naman bundok na to, bubulaga ang Katse Dam, isang engineering flex na part ng Lesotho Highlands Water Project. Isa sa pinakamalupit na hydro project sa buong Africa. May 82 km ng tunnels na tinagos ang bato. At dito dumadaloy ang white gold ng Lesotho. Yan ang tubig na binebenta nila sa South Africa na kumikita sila ng $70 million per year. Isa sa pinakamalaking source ng income ng bansa. Pero hindi lang tubig ang kayamanan ng bundok. Nandito rin ang Letšeng Mine, ang highest diamond mine in the world. Nasa 3,000 meters altitude at kilala sa large high quality na mga diamonds. Hindi biro, hindi exaggeration, may mga bato dito worth tens of millions of dollars. At heto na tayo sa madilim na side ng Lesotho. Hindi umaabot sa maraming tao ang kinikita ng bansa. Maraming komunidad ang hirap pa rin, kulang pa rin sa services at nagkikipaghabulan pa rin sa poverty. Classic Africa story, parang tayo. Mayaman ng lupa pero hindi ramdam ng tao dahil sa talamak na korupsyon. At puro isang pamilya nakapwesto na ginawang negosyo ang politika. Sa likod ng epic landscape at ski resort na parang Switzerland ng Africa, may araw-araw na laban ng Lesotho na hindi nakikita sa postcards. Sa ngayon, ang average lifespan dito ay 55 years lang sa lalaki at 61 years sa babae. Mababa kung kukumpara sa Pilipinas na nasa 71 years overall life expectancy. Ang pinakamalaking dahilan, AIDS epidemic. Lesotho ang pangalawa sa buong mundo sa pinakamaraming HIV cases. Halos isa sa 4 na tao, edad 15 hanggang 49, may virus. Ganyan kataas dahil kalaban nila ang virus. Pero mas kalaban nila ang sistema. Kapag mahirap ang bansa, dalawa ang hindi accessible. Health services at education. At pag wala kang access, walang test, walang gamutan, walang protection. Marami ring takot magpasuri dahil sa hiya at takot sa mga tao mapanghusga. Kaya ang resulta, maraming infected pero hindi aware. Maraming aware pero nagtatago. At pag may nagtatago, mas kumakalat ang virus. Sa ilang komunidad, marami ang mga buraot sa alak. Kaya yun, maagang nakikipagrelasyon. Tapos kulang naman sa sexual education. Alam mo naman kapag may alak, may maitim na balak. Ito ang perfect storm para sa HIV transmission. Paglasing, sablay ang decision making. Isa sa pinakamalungkot na epekto, libong mga musmus na bata nawalan ng parents dahil sa AIDS. Mga bata na dapat nasa school, nandun sa kalsada, nasa bukid o nag-aalaga ng kapatid. Sa bansang sobrang taas, ang pinakababa ay ang pag-asa ng maraming bata. At heto na naman tayo sa malungkot pero kailangan pag-usapan na parte ng Africa. Sa Lesotho, malaki talaga ang porsyento ng kababaihan na naka-experience ng physical, emotional o sexual violence. Hindi to simpleng toxic jowa problem. Sa ilang bahagi ng Lesotho, ang mindset ng lipunan ay parang Windows XP, luma, outdated pero ginagamit pa rin. Maraming lugar sa kanila ang tingin pa rin sa lalaki ay bossing ng lahat, kahit mukhang busangot. At ang babae, parang sa panahon pa ni Mang Kepweng na supporting role. Kaya minsan pa nagkaroon ng conflict, ang default mode ng lalaki, ako ang may control. At pag may power imbalance, violence ang nagiging toxic shortcut. Sa bansa kung saan ang job opportunities ay mas kaunti pa kaysa loyal na jowa, grabe ang stress, frustration at pressure. At sa karamihan ng households, kapag wala kang pera, wala kang options.
At minsan yung galit na dapat sa sistema, sa asawa o partner ibinubuhos. Sa mukha ni Mrs. pinapagpagang malas. Hindi tama, pero ito ang malupit na katotohanan. Sa maraming komunidad sa Lesotho, alak ang escape room. Mura, accessible at walang limit. Pero alam nyo na ang kasunod. Pag may galit, kahirapan at sinamaan ng espiritu ng alak, nagiging nuclear bomb ang bahay. At kadalasan, babae ang nagiging target. May domestic violence act naman sila. Pero sa totoong buhay, ang problema walang access ang maraming tao sa pulis, justice system o kahit simpleng safe shelter, lalo na sa liblib na lugar. At ito ang pinakamasakit. May mga babaeng lumaki sa mindset na normal lang yan. Parte ng buhay yan, at least di ka iniwan. May mga local organization at activist na lumalaban naman, pero kapos ang resources kumpara sa laki ng problema. Ito ang ilang dahilan kung bakit napakalaki ng porsyento ng kababaihan sa Lesotho ang nakaranas ng violence. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil mahina ang system na dapat nagpoprotekta sa kanila. Minsan ang pinakamalakas na kalaban, hindi snow, hindi bundok, kundi yung kultura na hindi nagbabago. Ang sinaunang paniniwala na in-update na pero nandun ka pa rin, na iwang nakanganga. So yun, huwag kalimutang mag-like, i-share sa tropa mong nagbamaoy sa bahay pag nakainom, at mag-subscribe. Hanggang sa muling paglalakbay,